Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas ay nagbigay ng matinding paalala sa akin tungkol sa biglaang pagdating ng anak ng tao. Ang pagbabalik ng Panginoon sa akdang panahon nang hindi inaasahan. Ipinapaalala sa akin na ang buhay ay parang isang paglalakbay na sa hangganan nito, tayo ay haharap sa Kanya. Walang kasiguraduhan ng bukas at ito ay isang paalala na ang buhay ay isang pagkakataon lamang upang mahalin ng Diyos at ang bawat araw ay mahalaga. Ito rin ay paanyaya sa akin na magbalik loob sa pamumuhay na may direksyon at sa pagiging mula sa spiritual na realidad. Gayon din ay magtiwala at magsikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, pagmamahal at kabutihan sa kapwa kahit pa ito ay magdulot ng sakripisyo. Dahil ang tunay na kaligtasan ay hindi nakasalalay sa dami ng nagawa kong mabuti o tagumpay na natamo, kundi sa kabuuan ng aking ugnayan sa Diyos kung paanong sinikap kong mahalin Siya, sundin Siya, at ibahagi ang pagmamahal niya sa aking kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas at tapang na mamuhay ng may kahandaan sa araw-araw. Turuan mo akong mabuhay hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Huwag mo akong hayaang maging bulag sa mga tanda ng iyong pagkilos. Gayon din ay paalalahanan mo ako na ang tunay na buhay ay hindi dito sa mundo lamang. At sa araw ng iyong pagdating, Panginoon, naway matagpuan mo akong may ilaw ng pananampalatayang nagliliyab at pusong bukas na bukas sa iyong kalooban. Amen.